Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa San Tevi, sa may San Pablo, Laguna para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project ito. So yun po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ako real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for mansion duplex. Okay? So, si mansion duplex, kung mapapansin nyo parang wala siyang firewall sa side ano, pero yung pinaka firewall niya nasa likod po. So yan, so pansin niyo to, firewall na to, yan po yung pinaka firewall niya, yan po yung nagdikit dun sa dalawang bahay sa likod. So kagandahan niya, both side wala kang kadikit talaga. Pag binakura mo yan, hanggang dyan na yung lote mo. And dito po sa part na to, hanggang dito na rin yung lote mo, no? So, yun yung minimum lot area na 80 square meters. So, meron siyang 3 bedrooms, meron siyang 2 toilet and bath, meron na rin siyang carport na pwede ka mag-park ng dalawa. So, magkasunod. Isa dito, isa po dun sa kabila na yun. So, diretso siya. Complete turnover and available through bank financing. Okay, so yan. So, tulad kanina, napakita ko naman sa inyo. No? So, sa harapan, so dito sa side, meron kang 2 meter or I think more than 2 meters. Ay, hindi, 2 meters pala. 2 meter na setback. Sa harapan, meron ka pa po mga 4 meter na setback mula dito sa sidewalk na to hanggang dito po sa pader. Kung isasama itong porch, mga 3 meters lang siguro. Hanggang dito po, no? So, yan. Meron ka pang maliit na porch dyan. Napakagandang tignan, bagay na bagay sa design ng bahay. So ito ngayon pwede ka mag-park ng dalawang sasakyan. Meron ka pang sliding door dito from dining area palabas dito. So tamang-tama yan kapag may mga party kayo ng family mo, pwede mo yung buksan para mas lumawak yung space mo, no? So, pasok naman tayo sa main door. By the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa aking Facebook page na Open House by Chad Ricafort. So ito pala yung kanyang main door. 80 cm ang lapad and steel door po siya. Naman, pagpasok po ninyo, mapapansin nyo na complete turnover siya at naka tiles. Na ang style ng tiles niya parang mga wood planks na pahaba, no? Okay? So itong kinatatayuan natin, ito yung pinaka living area. Mukha lang siyang maliit tignan, pero pag tinignan natin dito, diba? So saktong-sakto yung kanyang living area. Ito naman yung kanyang dining area, katapat ng sliding door. At ito naman yung kanyang kitchen area. So, ang gusto ko dito kay mansion, compare mo din sa model unit na sa States, meron siyang space for refrigerator. So, tamang-tama yan for refrigerator. Ano? So, pwede mo palagyan ng cabinet dito para mas maximize mo yung kitchen mo. Tsaka dito, palagyan mo ng cabinet. Yung gas range mo, dito na lang siguro. Parang electric stove na lang siguro ang ilalagay mo dyan. Okay. Yan. And ito naman yung kanyang toilet and bath dito sa ground floor. So, ang kagandahan din dito, may bintana yung kanyang toilet and bath. Unlike nung si Estates, wala po siyang bintana, exhaust lang po. So, yung kanyang fixtures, toilet, yan na po yung actual turnover at saka yung shower head niya. Medyo masikip lang ito, pero sakto na din, ano? Pwede na rin. Kasi nga, nasa ground floor ka naman, hindi ka naman madalas sa baba maliligo, mostly sa taas. So, may makita natin yung CR sa taas. Okay. So, tulad nung sa estates, ang napansin ko lang dito, ito, medyo mas mataas yung, ano niya, yung ceiling niya, compare mo kay estates. So, ang height ko pala ay 5'8". So, ito yung kanyang bumbilya. So, medyo naabot ko yung bumbilya niya. Nakatingkayad ako nun, ha? So, yung kanyang hagdan. So, hindi siya solid. Parang kinoberan siya ng plywood or plyboard. Tapos, may mga solid panel wood ka dito. I think may
Sa ilalim, meron siyang bakal na suporta. Okay, so yung kanyang railings, mga tubular at saka flat bar. So pag akyat po ninyo sa second floor, mapapansin nyo na naka-tiles din po siya, no? Naka-tiles na parang wood planks. Meron ka pang hallway dito na papunta dun sa mga kwarto at saka sa toilet and bath. So napakagandang tignan, napakaliwanag, ano? Maliwanag kasi napakaraming bintana. Itong kinatatayuan natin, pwede mong gawing family area, maluwag pa ito, or pwede kang maglagay ng, pwede mong gawing office. Maglagay ka ng table dyan, computer table. Saktong-sakto pa dito, oh. Meron kang magandang view kapag ikaw ay nagtatrabaho. So next naman, puntahan natin itong master bedroom. Master bedroom muna. So ito yung pinakamalaking kwarto niya. So dito, I think mas maganda kung double size bed lang. Nandito nakapwesto yung headboard. Nandyan yung paanan. And andito yung cabinet mo sa part na to. So mahangin kasi dalawa yung bintana niya at meron siyang butas for window type aircon. Maganda rin yung lightings niya kasi malaki yung bintana na to. Unfortunately, ang nabubuksan lang itong part na to. Yan, yung part na yan ha. Pero itong baba, hindi po. Pero ito, pwede mo buksan ng buo. Okay, maluwanag, mahangin. Yung mga pintuan pala ng kanyang bedroom, ganyan na po. Ito naman yung second bedroom. Okay. Okay. So, ito naman, medyo tricky siya. Kasi meron siyang part dito na naka-usngad. Okay, so siguro, ang gagawin mo na lang dito, yung headboard mo nandito na lang. And then, siguro yung cabinet mo nandito. So, medyo masikip nga lang yung magiging space niya. Pero tingin ko dapat ang ilalagay mo lang single size bed. Single size bed. Hanggang dito lang yung single size bed. And may space ka pa na maliit dito. Okay, so yung cabinet mo dito. So, isa lang yung bintana niya. And may sarili siyang butas for window type aircon. So, same din yung mga ilaw nila. So, ayan. Medyo sakto lang din. Pero ang kagandahan dito, may mga kisame na siya, di ba? Kasi kung bare type yung bahay mo, and palalagyan mo ng kisame, may tendency bumaba naman talaga yung kisame mo. Pero at least ito complete na, wala kang talaga papabago pa. Tsaka madali magpalit ng bombilya. Okay, so yan. Ito naman yung second toilet and bath sa second floor. So, halos magkasing laki lang po. Okay, halos magkasing laki lang. Yung toilet and bath. Same din po yung mga fixtures na ginamit. And flush door. And ito naman yung kanyang third bedroom. So, kaya pala nagkaroon ng maliit na usngad kanina para yung pintuan ng third bedroom ay makapasok ka ng husto. So, ito siya. Oh, medyo maganda-ganda mga space ng mga kwarto niya, no? So, may headboard ka dito, pwede dyan, o kaya dito. Pwede naman. Kung single size bed, maluwag na maluwag. May maliit ka pang side table dito. And andito nakalagay yung iyong built-in cabinet. So, maluwag din po. Lahat po ng bintana nila may mga sliding window po. Aluminum sliding window. Okay. So, ano ba sa palagay nyo? Napakaganda ba ng ating mansion duplex? Para sa price niya na 3.1 million. So, ito pa ipa-flash ko sa screen ninyo. Okay. And then, okay, i-download nyo po sa link sa description. Ano? So, yun naman po yung kanilang States unit. Mas malaki po ng kaunti. Nasa 3.5 million. Siyempre, mas malaki, mas mahal. Pero para sa akin, kung nasa budgetarian ka talaga, consider mo itong si mansion duplex. Mukha lang siyang payat tignan sa harapan, pero dito sa side, dito talaga makikita yung laki ng bahay. Yan. Okay. Pag binakura mo yan,
Kompleto na yan. Gamit na lang, ikaw na lang inaantay niyan. Okay, so sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, at may video nga pala ako ng papunta dito sa Santebi, mula po sa South Luzon Expressway. Panoorin nyo na lang po yung link na lalabas na yan kung gusto nyo po makita. Pinakita ko rin po yung mga establishment na madadaanan. Okay, and then, so yan. So, kung gusto niyo po mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ng property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.